So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video. And for today's video, ayan, i-review na rin natin itong isa sa napakasulit at sobrang mura na smartphone ngayon ni Infinix, ang Infinix Smart 20. So tara, pag-usapan natin. So ayan mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, i-review natin itong Infinix Smart 20. At ang tanong, magkano nga muna ba itong smartphone na to? So ang presyo niya ay meron siyang SRP dito around 4.5 for the 4GB 64 at 5.5 for the 4GB 128. Ang magandang balita kasi mga idol, dito sa ating view products, mura nyo lang makukuha itong si Infinix Smart 20. So biruin nyo mga ka-J-Vlog, pwede nyo ito makuha around 4,000 pesos lang. Grabe, ito na yung 128GB of internal storage. Ang laki po na makukuha yung discount pag bumili kayo sa online dito sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Infinix Smart 20. And again, pag dyan kayo bumili sa ating link, meron pa kayo makukuha additional discount voucher dyan sa online. So ano pang hinihintay nyo? Dyan na kayo bumili na itong Infinix Smart 20, paniguradong ang laki na makukuha yung discount dito sa smartphone na to. So again mga ka-J-Vlog, itong si Infinix Smart 20 ay recently lang dito lumabas sa Philippines. At ang pinaka-counterpart niya is yung very famous din na Tecno Spark Go 3. So marami na akong ginawa mga parts ng review dito sa Infinix Smart 20, pero dito sa ating full review, tatalakayin natin lahat ng pwede nating mapag-usapan dito sa Infinix Smart 20 kung sulit pa siya talaga i-purchase ngayong 2026. So next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagugustuhan kong features dito sa Infinix Smart 20 at kung bakit isa rin to sa napakasulit na i-purchase ngayong 2026. Unang-una yung display. Ang maganda dito sa Infinix Smart 20, hindi niya ginaya yung Tecno Spark Go 3 na ang dami pong ginawang downgrade doon sa smartphone na yun. Mapa-display, maintain yung chipset, di ba? Medyo nakaka-disappoint. Pero dito mga J-Vlog, ang magandang balita, tingnan nyo naman yung display quality na ito. Ayan o, tingnan nyo naman yung display niya. Mukha siyang iPhone 17. Yung ganyan na rin iPhone na merong malaking orasan na ganyan. So, inspire siya sa iPhone 17, especially yung home screen niya. At ang magandang balita, napakalaki rin ng display na itong si Infinix Smart 20. So meron tong 6.78 inches HD plus 720p resolution. So yung 720p resolution niya is perfect fit naman for its price. So hindi naman tayo magrereklamo dyan. Ang maganda dito, 120Hz screen refresh rate itong smartphone na to. At when it comes sa nits of brightness, hindi naman siya masyadong mataas, hindi rin naman masyadong mababa. Nasa average level siya, which is very convenient naman sa mga consumers natin na nagagamit dito sa smartphone na to. At syempre, ang maganda nga doon, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, naka 120Hz screen refresh rate to for smoother animation. Next is yung operating system. Ang maganda kasi dito mga ka-J-Vlog, out of the box na is naka Android 16 na po itong si Infinix Smart 20 at naka full Android OS na siya. So say goodbye na tayo doon sa Go edition ng mga Smart Series dahil finally na-realize si Infinix na yung nilalagay nilang processor sa Smart Series ay ay kayang-kaya naman i-handle yung full OS, especially yung processor neto, MediaTek Helio G81 Ultimate. So yung MediaTek Helio G81 Ultimate, several times na natin na-test sa mga iba't ibang brands na naka full Android OS na kaya naman or maning-mani lang naman ina-handle yung mga yung mga games. Kaya panigurado dito mga ka-J-Vlog, full Android na siya at hindi naman siya mabagal literal. And next yung design. So kung gusto nyo nga makakuha ng isang smartphone na very affordable na mukhang iPhone lookalike, ito na rin ang maganda yung suggest sa inyo, ang Infinix Smart 20. Lalo na po yung sun-like orange na ito is very identical sa iPhone 17 Pro Max. Pero itong black, very sleek din naman. And tingnan nyo dito, ito yung pagka-silhouette ng 17 Pro Max nya or 17 Pro series. Tapos ito iPhone 17 lookalike. So when it comes sa design, napakaganda rin naman ng mo-offer ni Infinix Smart 20. Very sleek, lightweight, at napakaganda ng overall form factor din itong smartphone na to. Pagdating sa camera, I know iba maraming camera centric malinaw din naman in fairness ang camera nito. Tingnan nyo naman yung front facing camera na mo-offer ng Infinix Smart 20, malinaw naman for its price. Diba, tingnan nyo yung sayote dito, very green na green talaga. Diba? Very detailed naman yung photo netong si Infinix Smart 20. Kaya panigurado sa mga consumers natin, matutuwa naman pag ginamit nila itong smartphone na to. Kumbaga, isa to sa
isa to sa magandang camera sa budget na 4,000 pesos. Quick reminder lang, ang camera nito is 8 megapixel lang po, and even yung front facing camera nito is 8 megapixel. Pag maganda yung tama ng lighting nyo, maganda rin naman yung mapoproduce niyang camera. Ay maganda naman yung mapoproduce niyang photo dahil sa tama ng ilaw or sa perfect lighting condition. When it comes sa speaker, so si Infinix Smart 20 is sad to say single speaker lang siya dito at wala siyang audio booster. Ayan. Pero in fairness, the loudness is okay naman, pero the bass is mamaya magpapakita naman ako ng speaker test na itong smartphone na to. Doon ko rin papakita yung rate ko sa smartphone na to. So again, single speaker lang siya, hindi po siya dual stereo speakers. So the sad part dito sa Infinix Smart 20 is yung kanyang charging rate. Literal po na nakakalungkot dahil yun nga 10 watts siya. So dapat talaga at Type-C pa to. So kahit na sobrang mura ng smartphone ngayon, dapat din acceptable ang 10 watts kasi sobrang bagal niyan. And yung battery nito is okay naman, huwag kayo mag-alala. Makunat din naman yung battery niya, 5200 mAh battery capacity naman ang mo-offer ni Infinix Smart 20. So sa battery, wala naman ako marereklamo dito. Okay naman siya. The battery performance is great. And for a price of 4 to 5,000 pesos, it can do the job naman for the battery performance itong Infinix Smart 20. Pero the sad part nga lang dito is yung kanyang charging rate. So kung iteterno mo doon sa 5200, usually around 2 hours to 30 minutes bago mo full charge to yung 5,000 mAh. Kasi compare mo sa mga ibang smartphone, yung 5,000 mani lang, in less than 1 hour lang na full charge na nila. Pero dito, yun lang talaga ang isa sacrifice nyo para makuha to ng sobrang sulit yung kanyang charging rate. Pagdating naman sa RAM at ROM, Lods, kamusta naman ng RAM at ROM nito? 4GB 64, pwede nyo makuha ng sagarang 4,000 or mas mababa pa. Tapos yung 4GB 128, pwede nyo makuha ng 4,000 plus din or below 5,000 pesos. Ako sa inyo, kung 1,000 difference lang naman, go for the 128GB, mas better, mas marami kayong malalagay ng mga applications. Kung 64GB lang at talagang importante sa inyo 1,000 difference, 64GB is fine naman kung makuha nyo siya ng 3,000 plus or saktong 4,000 pesos. Lagyan nyo na lang ng memory card kasi ganun din magdadagdag kayo ng 1,000 piso tapos dito double the storage na. Dito naman bibili rin kayo ng memory card nung lalabas din kayo ng pera, di ba? So I know sa memory card mas malaki pa yung storage na makukuha nyo, pero dito kasi importante yung built-in storage sa isang smartphone kasi yung applications po hindi po natin malalagay yan sa memory card, kumbaga sa smartphone lang yan. Kaya napaka-importante po ng internal storage kasi syempre pag nag-update din nababawasan yung fixed na internal storage niya, diba? Pero yung RAM, for its price, okay pa yan at yan na rin yung the best minimum na pwede natin makuha sa ganitong presyo na 4 to 5,000 pesos. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko dito sa Infinix Smart 20, very sleek. At kung ako sa inyo kunin yung Sunlight, hindi ko kasi nakuha yung Sunlight kasi available lang that time nung launch is yung color black, kaya no choice ako. Pero kung meron kayong chance kunin yung Sunlight Orange, grab nyo na yan mga ka-J-Vlog dahil napakasulit nun or napakaganda ng color na yan kasi mukhang mukha talaga siyang iPhone 17 Pro Max. So hopefully nakatulong to mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili nitong Infinix Smart 20. Explore natin yung design at build quality neto si Infinix Smart 20. As you can see naman dito, matte finish siya overall. Napakaganda ng design netong smartphone na to. Meron tayo dito dual rear camera setup, pero in reality isa lang po talaga ang gumaganang lente dito, which is ito. Glossy finish, ayan siya. Malipis naman siya for a 5K mAh battery capacity na smartphone. Meron tayo ditong power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, we have here a speaker.
Sa left side is yung kanyang SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, and USB Type-C port. At sa bibili ng smartphone na to, good news, meron siyang pre-installed na screen protector out of the box. Ayan si Infinix Smart 20. Ayan siya. So, tingnan nyo yung ano niya, yung display niya. Para siyang iPhone, 'di ba, yung yung orasan. Tapos full screen display, punch hole at 120Hz screen refresh rate itong smartphone na to. At sa bibili pala ng Infinix Smart 20, magandang balita dahil meron siyang pre-installed na screen protector out of the box. So overall form factor na itong smartphone na to, napaganda, sobrang nipis at sleek for its price. At yun nga, parati kong sinasabi sa inyo or pinupush, go for the Sunlight Orange kasi very identical yun sa iPhone 17 Pro Max. So, explore natin yung design at build quality ng Infinix Smart 20. So, explore natin yung camera app na Infinix Smart 20. So, nandito tayo sa AI camera. Ayan. Meron tayong 2x zoom sa rear hanggang 4x digital zoom tayo. So, meron tayong mga iba't ibang inek dito. Meron tayong Google Lens, flash. So, settings, self aspect ratio, HDR, color style, AI focus, timer, customized watermarks, grid, and flash. Ayan siya. Meron tayong filters and aspect ratio. Sa video naman, ang pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p. Hindi pala. 2K resolution pala siya. Pero wala siyang support for any 60 FPS. Meron tayong vlog mode. Para dito is parang alam mo yun, meron na siyang sariling template na ilalagay nyo lang. Tapos siya na yung mag-edit ng video nyo for more easier posting. Portrait mode for background blur, may iba't iba tayong mga lens dito like 24mm, 35mm, and 50mm. Super night mode for low light shot and more. Meron tayong time lapse, dual video, pro mode, panorama, and scan documents. Tapos sa front facing camera, ayan mga idol, as you can see naman dito, meron tayong portrait mode for background blur. Meron tayong AI camera, ayan siya. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is 2K resolution din naman, up to 30 FPS tayo dito. So, meron din tayong vlog mode din naman mga J-Vlog. Siyempre, ang pinaka-importante sa front-facing camera is yung beautification. Meron din tayo dito. Meron din siyang night mode for front-facing camera. So, ilan naman mga J-Vlog ang camera app ng Infinix Smart 20. Very simple lang naman. So, next speaker test tayo. Mag-play tayo ng vlog ko sa YouTube. So, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. Dito tayo kay CMB Gadgets or March now. Ay, nag-think. Okay na yan. Marami siyang may bagong Samsung. Check natin available dito kay Mahit pala palo para ba siya. March na ngayon? Alam ko. I know. It's Mayroon ka mga bagong Samsung March talaga yun. Buwan ng wika. Ay, joke lang. Dito. Charot. Ano mga inclusions mo, madam? Anong inclusion? Sige, huwag muna. Yeah. Ayan, so ito yung speaker niya. As you can see sa speaker ni Bossing, as you can see sa speaker na ito, isang speaker lang siya. Malakas, nandun yung loudness, pero yung bass quality hindi siya maganda. Kaya kung i-rate ko speaker na ito for its price, 1 lowest and ang highest ang score ko dito mga J-Vlog, nasa 7. So, biometrics test tayo dito sa Infinix Smart 20. At unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So, pagdating sa face unlock, fast and accurate din. Mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Infinix Smart 20. The main question, Lods, sulit ba siyang i-purchase? The quick answer dyan, definitely yes. Napakasulit na itong smartphone na to. Biruin mo 4,000 to 5,000 pesos lang siya sa online. At pag itap nyo yung video, view products, dito kayo bumili sa ating product link dahil meron po kayo makukuha additional discount voucher dito sa ating video. So, di ba, napakasulit. Ang laki na makukuha yung discount pag bumili kayo dito sa ating video. Kaya dyan ko kayo parating pinupush bumili sa online dahil napakalaki po ng discount na makukuha nyo. So, dyan na kayo bumili ng Infinix Smart 20. Napakamura lang. Isa to sa napakagandang i-recommend sa inyo ngayon 2026 dahil napakaganda ng display,
magandang nits of brightness, snappy rin ang processor, reasonable RAM at ROM, reasonable battery, maganda rin naman ang camera performance for its price. At kumbaga, isa to sa merong napakagandang design. Kung gusto nyo ng isang iPhone 17 Pro Max lookalike, ito na ang magandang suggest sa inyo, ang iPhone tuloy, ang Infinix Smart 20.